ko rito, hindi pa tapos yung pechay at mustasa at lettuce. Tataniman na natin siya ng kamatis. Hapon ng pagtatanim, inabot na nga ako ng gabi dito sa pagtatanim na to, matapos lang. 2 weeks na tong age na to ng kamatis, kailangan i-cultivate para matabunan din yung ibang damo at mapaluwag ang kanyang mga ugat. Ito na rin ang second stage of fertilization ko. Complete fertilizer ang ginagamit ko para dito, hindi na lang naipakita sa video. Ito naman ang swamp fertilization, isang paraan para makatipid ako ng synthetic fertilizer. Maraming benefits ang nagagawa ng composted azolla at duckweed sa aking taniman. Napapanatili nito na mataba at buhaghagang lupa sa mahabang panahon. Basta tuloy-tuloy lang. Every time na merong ganyan dyan sa aking pond, at idinidilig, napapasama na siya sa dilig. Kapag idinilig ito, ang duckweed at azolla ay mapapasama na sa pagdilig na siyang magiging compost fertilizer naman ng ating mga halaman. Ito na siya. Ito naman, ang edad nito ay mga estimate ko mga 40 days na. 40 days after transplant. So, marami na siyang bulaklak at buko. Tanaw-tanaw lang muna ako dyan. Kailangan panatilihin ding malinis ang taniman. Walang damo upang bawas din sa insekto at kakumpetensya ng kamatis sa pagkain niya. Ayan, gamas lang. Ito naman ang last stage of fertilization kong ginagamit. So, potassium ang ginagamit ko. 16 liters ng balde, isang lata ng sardinas ang ginagamit ko.